Alam mo ba na meron nang nawalan ng buhay hindi dahil sa aksidente lang, kundi dahil pumasok sila sa trabaho na walang pahintulot? Hindi ito tungkol sa papel lang. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa buhay mo at sa buhay ng kasamahan mo. Meron akong kakilalang trabahador, masipag siya, magaling mag-welding, magaling maglinis, magaling sa trabaho, sobrang sipag asking. Kumbaga, batak na bata sa trabaho. Tipong empleyadong pag pumasok sa trabaho, trabaho lang talaga. Pero isang araw, nautusan siya magtrabaho sa isang tangke. Kaso ang problema, walang permit to work, walang nag-gas test, walang fire watch, walang supervision, walang body system. Mabuti na lang may isang tao nakapansin sa kanya bago siya magsimula at inutusan siyang mag-process ng permit to work. Isang pahintulot ang nagligtas sa buhay niya. Ang salitang pahintulot maaaring simple lang, pero makapangyarihan. Ito ay nagsisimbolo ng paggalang sa proseso, sa nakatataas, at higit sa lahat, sa buhay mo at ng kapwa mo. Sa trabaho, ang pahintulot hindi lang approval. Ito ay protection. Hi, ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel ito ay para sa mga bago, veterano, at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel ito ay naglalayo ng paghalat ng impormasyon at kaalaman sa mundo nito. Kaya kung interesado ka, tara, samahan po ko i-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Ano ba ang permit to work system? Ito ay formal na pahintulot bago magsimula ang isang delikadong trabaho. At ito ang mga importanteng bahagi ng permit to work system. Number 1, hazard assessment. Lahat naman simula sa hazard assessment, diba? Importante na ma-identify mo muna kung ano ang mga hazard na present doon sa lugar pagawaan. Tinitingnan natin dito kung ano ba yung maaari nating ma-encounter na panganib, gaya ng gas leaks, live wires, o possibility ng collapse o pagbagsak. Para dito pa lang maiwasan na natin yung aksidente. Pangalawa, may checklist at safety measure. Hindi ka papayag magtrabaho na walang sapat na gamit at proteksyon. Siyempre, dapat nakacheck yan sa form. PPE, complete proper ventilation. Check, kailangan ba ng fire watch? Uy, pwede. Check. At marami pang iba. Pangatlo, kailangan may lockout, tag-out, may gas testing, o kaya may isolation na tinatawag. Kung may kuryente o makinang present, automatic yan. Dapat may luto tayo. Kung confined space naman, dapat meron mo ng gas testing. Gamit ang appropriate gas detector, maaaring multigas o kung ano mang present na gas sa inyong lugar pagawaan. Tandaan po natin, dapat ang trabaho hindi lamang tapos, dapat ligtas. Pang-apat, dapat may authorization. Authorization mula sa supervisor, mula sa safety officer, mula sa manager, o kaya minsan kahit sa department head. Kasi dapat lahat merong accountability. Walang palusot kung may mangyaring aksidente. Ang 5, pinaka-importante, dapat may validity period. Hindi habang buhay yung permit, guys. Hindi hanggang matapos ang proyekto. Siyempre, marami factors sa maaaring magpabago ng workflow mo. Kagaya ng mga unforeseen effects. O kaya, weather condition, di ba? So, kung sakaling mayroon mang ganitong pangyayari, uulit-ulit na proseso ng permit to work. Ang 6 is applicable for high risk work. Narito ang mga listahan ng mga trabahong kailangan ng permit to work. Number 1, hot works. Pangalawa, confined space. Pangatlo, electrical activities. Pang-4, working at heights. Tandaan, ang permit to work ay hindi delay. Ito ay depensa. Madalas kasi iniisip natin, ay nako, dapat nagsimula na ako. At kailangan pa ng permit to work. Ayan tayo diba? Sa pag nagkaroon ng aksidente, sa kapang tuturuan. So, tandaan, ang permit to work ay hindi delay. Ito ay depensa. Nulit ko pa, ganong beses siya na. Alam niyo yung permit to work ay hindi lang dapat papel. Ito ay paalala. Reminder na may taong umaasa sa'yo. May taong naghihintay sa'yo. Na ang bawat paghingi ng pahintulot ay pagpapahalaga sa buhay. At gaya ng sa trabaho, hindi rin natin dapat basta pasukin ang mga desisyon sa buhay nang walang pahintulot. Minsan, kailangan muna natin huminto at itanong, Lord, ito po ba ay ligtas?
bukas. Ito po ay tama kapag may tamang pahintulot, may tamang gabay. At kapag may tamang gabay, may tagumpay. Ang corny man pero pars yun. Next time na haharap ka sa isang delikadong trabaho, huwag agad simulan. Humingi ka muna ng pahintulot. Ito ay para sa sarili mo, para sa pamilya mo, sa mga taong umaasa sa iyo, para sa kinabukasan mo. So, ilan guys, hindi natin pwede in-depth discussion ang permit to birth. Pero sana sa video na ito ay marami kayong natutunan. Nag-enjoy ako sa paggawa ng video na to kasi ang dami niyang feels. Pero yun naman talaga yung totoo, di ba? So, kung nag-enjoy kayo ng video na to, i-like nyo naman ang video. Mag-leave din kayo ng comment. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe naman kayo. Maraming salamat ulit ha. Ako nga pala ulit si AC. Maraming salamat. At ingat po tayo lahat. Paalam.